Yo, what's up guys? Mangkosay nga pala ulit. For today's video, gagawa tayo ng sagot dun sa question ng ating isang subscriber regarding dun sa mga TV. Bale, ang tanong pala niya is, Idol, ano talagang magandang bilhin na recommended mo? Idol, please reply. Bale, ang ibig sabihin niya rito, kung Smart TV or Android TV yung bibilhin. Sagutin natin siya. Tara, let's go. So yun guys, una is yung OS nila. Ang alam ko sa Android TV, yung OS hindi siya na-update or na-upgrade. Ang ganda lang, kunwari nabili mo yung TV mo is Android 9 lang, hanggang Android 9 lang yun, hindi siya tataas kasi wala namang support yun para maging Android 10 yun eh. Yung mga Android TV, unlike dun kay mga Smart TV, merong mga ibang OS na nag-update eh, na pwede mong iangat yung OS nila. So yun sa OS, advantage si Smart TV. Some of the Smart TV, hindi ko sabi lahat na pwedeng update yung OS. Samantalang si Android TV, isang gandun lang talaga siya. So ngayon guys, pag-usapan naman natin yung mga applications na pwedeng download. Si Smart TV is limited lang talaga yung mga applications na pwedeng i-download sa kanya or pwedeng ilagay. Most likely mga ano lang yun, mga streaming na mga application gaya ng mga Prime, Netflix, YouTube. May mga ilang games na meron pero yung mga basic lang yun, halos di pangalat magamit eh. Unlike dito kay Android TV na kompleto nga yung mga applications na meron. Kung ano meron sa smartphone ninyo, meron din siya sa mga Android TV. Pero hindi lahat Android TV kompleto kasi meron kasi mga Android TV na hindi na merong mga pang streaming lang din yung mga laman eh. Hindi ko alam ba't ganoon eh, pero kagaya kay kila Xenon, kila Prestige, is yung Android TV nila kompleto sa mga applications. Kaya yun yung advantage niya. Pero guys, hindi lahat pa rin applications pwede mong gamitin Halimbawa lang yung Mobile Legends. Hindi mo siya pwedeng matouch eh. Kumbaga ganun eh. Pero merong mga joystick or mga controller na pwede panlaro. Hindi ko na alam pwedeng gamitin. So yun guys, sa applications, advantage naman si Android TV kumpara mo kay Smart TV. So guys, pagdating naman sa pabilisan na magbukas or mag-open, mas mabilis si Smart TV kasi nga mas konti lang yung mga applications na meron doon. Kaya pag nag-run siya, mas mabilis compare mo dun kay Android TV na mas marami applications na naman, kaya mas matagal mag-open yung TV kasi nag-update pa yon or bubukas pa yung mga applications. Pero sa gamit, halos parehas lang naman ang bilis. Yun nga lang, mas marami talagang laman yung application ni Android kumpara mo kay Smart TV. So yun guys, kung tatanong ninyo kung sino mas matibay, si Smart TV or si Android TV, based na to sa experience ko, hindi ko naman sinabi na talagang mas matibay kasi nga every customers kanya-kanya ng experience regarding sa mga billing TV. Sa akin, mas marami lang talagang bumibili ng Android TV kasi nga ang explanation ng ibang mga promoter nun is mas upgraded siya kumpara sa mga Smart TV natin na meron sa market. Tapos yung mga applications na yun, mas binibida nila yun, which is hindi naman lahat talaga pwedeng gamitin. Kumbaga, kung meron kayong Smart TV sa bahay tas Android TV, same lang ng paggamit kasi nga hindi naman lahat na application sa Android TV pwedeng gamitin eh. Pero kung sa patibayan, patagalan ng paggamit, mas nire-recommend ko talaga si Smart TV na bilhin niyo kasi nga mas konti yung applications niya, mas iwas siya sa hang, sa crash ng OS. Sa ano to, sa tingin mo lang to pero sa inyo, depende sa inyo rin. Basta sa akin, Smart TV mas magandang gamitin sa bahay compare mo kay Android TV. Pero yun nga, may opinion na ako. Kunwari, halimbawa akong bibili, ako lang bibili, hindi, opinion ko lang to. Ang gagawin ko is bibili ako ng basic TV lang, halimbawa mga 50 inches na basic TV. Then bibili ako ng Android dongle or Android TV box, mga Android box, para ikabit sa TV. Kasi ganito yan, ang advantage nung nakahiwala yung yung CPU mo or yung box mo. Halimbawa lang, magka-problema si CPU, yung Android box, hiwalay sa TV. Kumbaga, pwede mong ipagawa yung Android box mo, tapos yung TV mo sa bahay pa rin, pwede mo pa rin gamitin. Unlike kila Smart TV or Android TV, pag problema yung CPU nun, pati yung TV mo, papadala mo dun sa
gagawa. Yun yung disadvantage na pagka built-in yung Smart TV tsaka Android TV. Pero yun nga, depende sa inyo. Kung gusto nyo naka-built-in na sa Smart TV or Android TV, or bibili kayo ng mga setup box or Android box para dun sa TV niyo na hiwalay. Tsaka pag nakahiwalay kasi dun sa sa TV box din sa TV niyo, yung TV box niyo, pwede kayo mamili ng mga mas magagandang mga features ng mga Android box, kasi nga pagka yung bilhin niyo is built-in, kung ano yung laman yun na yun. Unlike pagka bumili kayo ng separate na Android box, mas makapili kayo mas maganda. Yun lang yung advantage niya. So yun guys, sana nasagot natin yung questions nating katropa regarding sa tanong niya kung mas maganda daw, Android TV or Smart TV. Pero yun nga, ulitin ko, si Android TV is Smart TV rin yun ha. So yun guys, kung meron pa rin kayo mga question, suggestion, feel free pa rin kayo na ilagay sa comment section natin. Sana huwag kayo magsawang mag like, share, and subscribe.